Mga pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana, Masigla at masaya. sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana. Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Kamusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Riza at ako ang makakasama ninyo ngayon upang kayo'y makapakinig ng panibagong kwento na mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda ang mga sinusunod? Lapis o ballpen, papel o notebook, at coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa Espiritu at sa salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin at humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat-dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang sumaamin sa gawain ito, lalo sa aming pakikinig ng iyong mga aral, at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mga batang pamana, mayroon muna tayong maikling gawain. Panuto. Lagyan ng check ang bawat patlang kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagiging masunurin at X naman kung hindi. Una, pagsagot ka agad kapag tinatawag ng mga magulang o sino mang nakakatanda. Ikalawa, pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Ikatlo, pagtulong sa gawaing bahay. Ikaapat, magtatago kapag hinahanap ni ate o kuya. At ang ikalima ay ang pagiging mahinahon at magalang sa mga magulang. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga bata? Wow! Magaling! Tara na at atin nang alamin ang kwento at mahalagang aral na mapapakinggan natin sa araw na ito. Ang pamanang masunurin ay pinagpapala na mababasa sa Genesis chapter 22 verse 1 to 18. At nangyari pagkatapos ng araw na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kaniya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kaniyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihahin mo siya roon na handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kaniyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kaniyang mga alila, at si Isaac na kaniyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at pumaroon sa dakong sinabi sa kaniya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at natanaw niya ang dakong iyon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin
at ipinasan kay Isaac na kaniyang anak. At dinala sa kaniyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama, na sinabi, "Ama ko," at kaniyang sinabi, "Narito ako, anak ko." At sinabi, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong handog na susunugin?" At sinabi ni Abraham, "Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko." Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kaniya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kaniyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, "Abraham, Abraham." At kaniyang sinabi, "Narito ako." At sa kaniya'y sinabi, "Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o agawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak." At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalaki. Sa dahong likuran niya, nahuli sa dawag sa kaniyang mga sungay. At pumaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong iyon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito. Sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham sa ikalawa, mula sa langit, at sinabi, "Sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nasa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kaniyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." O ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan natin ng aral. Kaya naman ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Una, maging masunurin. Gaya ng akronym na TASA, tanggap agad, sunod agad. Sumagot tayo agad at lumapit kapag tinatawag tayo ng ating mga magulang o kung sino mang nakakatanda sa atin. Sumunod tayo sa kanilang ipinag-uutos dahil ito ang nais ng Diyos na makita sa mga anak niya. Ikalawa ay magtiwalang lubos sa Panginoon. Tandaan mga bata na ang Diyos ay agape. Mahal niya tayo at hindi niya hahayaan na ang mga sumusunod sa Kanya ay mapahamak. Maaaring sa tingin natin ay tila pinarurusahan tayo, subalit ang lahat ng ito ay pagsubok lamang. Ikatlo, pinagpapala ng Diyos ang batang masunurin. Ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay sa tiyak na kapahamakan ay isang pagpapala. Gaya ngayon, na tayo ay buhay at malakas, ito ay isang pagpapala na. At kung patuloy at lagi nating ginagawa ang pagiging masunurin, isang kaharian ang tiyak na ibibigay ng Diyos sa atin. O iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity ngayon mga bata.
kanuto. Kulayan ng kulay pula ang hugis puso kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng banal na takot sa Panginoong Diyos. Una, ang pagiging tapat at hindi pagsisinungaling ay dapat na laging ugaliin. Ikalawa, pagdalo ng pagsambang pamana tuwing Adonai o Linggo. Ikatlo, inaamin kung nakagawa man ng pagkakamali. Tapos na ba kayo, mga bata? Wow! Good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa Deuteronomio 28 verse 1. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo'y muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na ipagtapos po namin ng maayos ang aming pananambahan sa iyo at salamat po sa mga aral na itinuro nyo sa amin. Naunawaan po namin na mahalaga na lagi kaming sumunod at maging tapat sa aming mga magulang at sa iyong mga ipinag-uutos. Tulungan niyo po kami na ang mga aral na aming pong natutunan ay amin pong magawa. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin na kailanling may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantalay, mispa muna o guro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna sa guro ko nagpapagal. Mispa na muna. Mispa na muna. Mispa na